Okay, quick comparison ng dalawang portable router na na-feature ko. This one is a pocket Wi-Fi na may sariling 10,000 mAh na battery. Yes, power bank na pocket Wi-Fi. This one naman is a portable Wi-Fi, walang sariling power source. So, kailangan ng hiwalay na power bank. Any power bank, pwede po since 10 watts lang po ang requirement niya. So, matipid din sa battery. Ngayon, just in case na hindi nyo pa napapanood kung ano yung mga kaya nilang gawin, panoorin nyo na lang sa video. Okay, this one will be quick comparison lang, as in kung sino mas malakas na sumagap ng internet. Okay, now gusto kong i-try muna ito, this one. Okay, pareho silang supposedly Wi-Fi 6 support. Totoo naman, may Wi-Fi 6 support, and pareho po sila both, parehong 2.4 GHz ang kayang iba to na network, yung kayang i-broadcast, ika nga. So, almost pareho except sa part na this one may sariling power source kasi power bank, and this one external power source. Okay? So, unahin natin itong isa. Pinangalanan ko siyang Rain 3. Okay? So, refresh lang natin saglit. You know. So, this Rain 3, as you can see, pareho naman tayo ng pwesto. So, basically, dapat pareho din sila ng na-detect na signal. Okay? So, ang test na to is para lang malaman natin kung alin sa kanila ang mas malakas sumagap ng signal at mas maganda ang bato papunta sa smartphone natin. And this one, dito, gamit natin dito is tablet muna, tablet, para makikita nyo lang mas malinaw, mas malaking screen. Okay, so again, ang una natin itetest itong Rain 3, this one, pinangalanan ko siyang Rain 3, and ang gamit natin both, parehong smart and Lucena City na server. Okay, so let's go. Unang try, unang test pa lang po ito ang magiging resulta dito, Rain 3. Alright, huwag nyo nang pansinin muna yung mga ads na yan. I-zoom in natin para nyo nakikita yung ads. Yan, alright, yan. Hop, ano yung lumabas? 10. So, naglalaro tayo sa 10 Mbps. As you can see. Okay, so nakakuha tayo ng 10, sabi natin 11 Mbps. Okay, this one. Okay, lipat tayo ngayon dito. Ang pangalan naman nito is Pocket Rain. Yan ang name niya. So, Pocket Rain, lipat tayo kay Pocket Rain. Okay. And now, try natin. Again, tandaan nyo, 11 Mbps dito. Okay, nasa 10.9. So, refresh. Refresh muna. And let's try it again. Yun. Again, ito naman na yan. Ito na yan ngayon. Zoom in natin para di nakikita yung ads. $222. So far, lumalabas, ito talaga mas malakas na pocket Wi-Fi, and mas practical din since meron siyang sariling power source. While on the other hand, dito, wala na nga power source, mas mahina rin yung bato niya. Okay? Ito na yun, 22 Mbps. So, doble siya. 11 Mbps, ito 22 Mbps. So, technically, doble po yung kaya niyang sagap. That's nice. Pero, syempre, para fair, another test ulit. Okay? Para fair. Again, nasa Lucena server tayo. Okay? Refresh and then go. Again, dito ulit yan. Pocket Rain, dito yan. Pocket Rain, dito yan. Alright. Nililinaw ko lang. And let's go. Okay, nag-average siya around 18 to 20 Mbps. Bumaba na siya 16. 17, 16, okay. So, bumaba na 18, 19, and 20. So, umabot pa rin siya sa 20 Mbps ang kanyang download speed. Okay, that's nice. Nabukasan tayo ng 2 Mbps pero still, nasa 20 Mbps siya. Okay? And yun. Okay. Nalipat tayo again dito sa network nito from Pocket Rain to Rain 3. Rain 3. Ayun. Rain 3. Refresh ulit. And start. Okay, dito naman tayo ngayon. Ito naman tinetest natin. Si Rain 3. Zoom in na natin para nakita yung ads na yan. At yun. Mukhang hanggang 10 Mbps lang talaga siya. Naglalaro sa 10 Mbps. So basically, this one is double yung kaya niyang sagap versus dito. Okay? So just in case lang naghahanap pa kayo ng iba pang reason kung bakit better ito, well, remind ko lang kayo, 10,000 mAh ang battery nito. Meron itong version na 5,000 mAh nasa 1,600, while this one nasa 1,900 or 2,000, sabihin natin 2,000 pesos. This one, power bank na pocket Wi-Fi. While this one, walang sariling power source,
and half lang ng total speed ang kaya niyang isagap. Okay? Yun yung dalawa, itong comparison na to. And while this one naman, ito nakadepende naman kasi to sa power bank nyo. Pero this one, 10 watts lang naman ang konsumo niya. Siguro, yun yung pinaka-problem siguro. Dahil 10 watts lang ang kaya nito, kaya siguro mahina din ang modem. Doon naman mahalata na agad natin dahil 10 watts nga lang siya. So, mahina din yung hatak niya. While this one, it doesn't say kung ilang watts talaga yung pinaka-konsumo niya, pero pinaka-mababa rito is 15 watts. So, but this one is, kung pagkukumparahin lang naman base sa mga tires ko, better ito, okay? Hindi ko nire-recommend yung mga pocket wifi nila, Smart and Globe. Galing na ako doon sa mga yon, and pinamigay ko na nga lang last year yung isang pocket wifi na Smart kasi nga puputol-putol po doon ang connection. While this one, malaki ng difference dito. Halos hindi ko naranasan yung putol-putol na, lalo pag nanonood ng YouTube at Netflix, hindi ako nakaranas pa rito ng buffer sa ilang araw na gamit ko sa kanya. While dun naman sa Smart Pocket Wi-Fi na binibenta at saka yung Globe Wi-Fi, wala pawala-wala dun yung signal, nagbabuffer yung Netflix na at YouTube. Also, here, pinaka-worst lang naranasan ko rito is loading lang ng website. Medyo hindi siya, may mga website or may mga times na yung loading umaabot ng 10 seconds to 15 seconds. Pero minsan lang, hindi na madalas. Pero dito mas malala eh. Dito talaga mas maraming loading. So yun. Yun na naman. At saka nangyayari lang yun kapag nandun ako sa baba. Medyo mahina talaga ang signal ng internet dun sa loob ng bahay. Pero pag nandito ako sa terrace, sa taas, mas okay. Like this one, kita nyo naman. Mas okay. Anyway, kung interesado kayo rito or dito, kung interesado pa rin kayo rito after ng comparison na to, kasi tingin nyo mas convenient sa inyo na may hiwalay na power bank, okay, that's good. Iwan ko dito sa floating na to dito nagpo-float dito na product page ni Shopee and Lazada. Iwan ko, mga legit po yan na link, so hindi po kayo may scam. Dito po yan. Click nyo lang to. Kung hindi nyo po makita, touch nyo yung screen muna saglit para lumabas tong nandito na Shopee and Lazada link nitong dalawang ito. Okay? Pero kung tatanungin, this one is 2 times better. Doble ang signal niya na kaya dito. Okay? Ito pala pangalan niya, Sworix. Okay, Sworix Pocket Travel Wi-Fi. While this one naman, ang price nito naglalaro sa 1,600 to 2,000 pesos. Depende kung gaano kataas na milliamp hour na battery. While this one, walang kasamang battery, nasa 1,100. Okay, so mas mura, of course. Kung gusto nyo, ito lang pasok sa budget nyo. Ito, 1,100 lang. Pero kailangan nyo ng power bank. Okay? Iwalay kayo na power bank. Pero kung willing kayong magdagdag ng 500 pesos, yung 5,000 mAh version nito is 1,600 lang. Okay? And itong gamit ko, 1,999 or 2,000 pesos dito. Okay? So yeah, mas highly recommended ko ito. Hanggang doon lang. Click nyo na lang tong link na to. By the way, limited lang nga palang stock nito. So, magkaubusan. Ito rin, limited din actually. So, ako sa inyo, i-add to cart nyo na or kung may cash na kayo dyan, bilhin nyo na. Kasi, I can't promise na maraming stock sila nito. Nung nakausap ko yung seller. And binili ko po ito Both, binili ko po yan. Hindi po yan sponsored. Sinachat ko lang talaga yung seller. Kasi, baka kasi fake yung store Para, alam niyo na, naninigurado lang. This one, kung gusto nyo ng ganitong style ng video, please consider subscribing na lang. Kayo nang bahala dyan. I'll talk to you again soon. Presyo di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Tech simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala.